So ito, sunod mga kababayan. Speaking of lifestyle check, nako po, ito na. Speaking of lifestyle check, Diskaya, 40 luxury cars. Nako, 40 ka mga luxury cars ni Diskaya, iimbestigahan kung ito ba ay hindi smuggled or dinaan ba ito sa tamang proseso sa pagbili, kung tama ba ang mga permit na pinagdadaanan nito. Kasi baka mangyari mga kababayan, kung naalala ninyo noon sa inimbestigahan ni Idol Raffy Tulfo, na mayroong dalawang sports car na pagala-gala sa EDSA, iba-iba ang plate number, iba-iba ang shipping. Di ba? Iba-iba ang shipment niya at nakapangalan pa sa motor pero kotse siya. Di ba? Sabi ni Carlito Camba, magkano ang bayad sa'yo? Putang ina mo. Nagtatanong ka pa, hindi naman ako namimigay kung binayaran ba ako. Di ba? So, eto mga kababayan. 40 luxury cars ng Diskaya couple, no? Si Curly at si Sarah, ay iimbestigahan, no? Kung naalala ninyo, bakit ka naman napabili nitong kotse na to? Gusto ko kasi may payong eh. Bakit mo nabili itong isa? Kasi pwede mo lagyan ng baso, hindi natutumba eh. Nako, yun lang ba? Yun lang ba yun, mga kababayan, ang dahilan kaya nabili siya? Bakit ka nabili na ganito kalaki mga SUV? Kasi para kasya kami buong pamilya pag sumakay kami. Diba? Eto na, mga kababayan. May ads lang. Wait lang. Si Carlito Camba, hayaan mo, bubo yan, Sir Michael. Oo. Kasi pag bubo, alam mo na. Iimbestigahan ng Bureau of Customs ang 40 mamahaling sasakyan ng Patay! mag-asawang Diskaya, ang may-ari ng isa sa mga kumpanyang naka-corner ng ilang flood control project ng gobyerno. Rinig ninyo! 40 ka luxury cars iimbestigahan ng Bureau of Customs kung saan ito dumaan. Kung tama ba ang pagbili, tama ba ang papilis, tama ba ang permit, sakto ba ang tax? Nako, 40 ba naman, mga kababayan? Not only 1, 2, 3, but 40. Not only 1, 2, 3, but 40. Tignan ninyo mga kababayan. 40 ka luxury cars. Putrages na yan. Sana all 40. Tayo nga, mahirapan pa tayo bumili ng isa na luxury. Sa kanya, 40. At naalala nyo, mga kababayan, yung bahay niya, Pijing, anak ko sa first floor, second floor, third floor, kakain na tayo, nakahanda ng steak. Pijing, my daughters on the first floor, please proceed to the kusina now, kakain na tayo. Meron siyang feeding station, mga kababayan. Feeding sa mga anak ko dyan. Yung mga nagkantutan dyan, tigil nyo, kain muna. Nako, 40. Biruin nyo. Ito po yung tinanong ni Julius Babaw, mga kababayan, na bakit mo ibinili yan? Kasi may payong, nagustuhan ko. Basta ako, 3 lang sasakyan ko, happy na ako. Kaya nga, di ba, Sir Nino? Doon sa una yung totoo, yung pangalawa yung ganon. Ayaw ko na magsalita. Di ba, Sir Nino? Yung una, syempre doon. Pag mga medyo, sa isa, bahala na sila. Gustong malaman ng customs kung lehitimo ang pagkaka-import ng mga ito Patay. at kung bayad ng tamang buwis. Nako! Nakatutok si John Consulta. Hala! Diyos niyo, Marimar. Paiimbestigahan ng Bureau of Customs ang 40 luxury car ng mag-asawang Sara Diskaya at Pacifico Diskaya na minsang naitampok sa ngayon mga viral ng video. Ang mag-asawang Diskaya ang may-ari ng Alpine Omega General Contractor and Development Corporation na isa sa 15 kumpanyang pinangananan ni Pangulong Bongbong Marcos na nakaka-corner ng 20% ng mga flood control projects sa bansa. Nais malaman ng customs kung lehitimo ang pagpasok ng mga mamahaling imported na sasakyan o nabayaran ang tamang tax. Diba? Kita nyo, mga kababayan, 40 ka sasakyan. Sana all. Paano kaya sila sasakay dun kung 4 lang naman sila? Ano yan, bawat isa 10 piraso sasakyan? Sabi ko sa inyo, mga kababayan, kung merong Bulkiya, merong King Bulkiya ng Brunei, meron din pala tayong Diskaya ng Pasig. Di ba?
Kung merong Bulkiya ng Brunei, meron din tayong Diskaya ng Pasig. Sana all. Flex pa more. Flex now, investigate later. Alam nyo, minsan, sabi ko nga sa inyo, wag nyong gaya. Alam nyo mga kababayan, mahirap kasi yung from mahirap, tapos biglang yaman, biglang yumabang. Hindi ako ganyan eh. Hindi naman ako nag-umpisa pagiging mayaman, pero kapag meron ako, i-flex ko lang pag nahagip ng kamera. Pag hindi nahagip ng kamera, ba't ko i-flex? Mahirap na! Mahirap na! Si Carlito, kanina ka pa dyan, Carlito. Palitan mo ng C yung apelyido mo para humba. Tignan ninyo, alam nyo yung mga DDS, mga walang karats yan. Huwag kayo magalit sa akin mga DDS, totoo po na wala kayong karats. Bakit? Tignan nyo mga putang ina nyo, pinagmumura na kayo, nanonood pa rin kayo. Hindi nyo ba alam na kada panood ninyo dito, kumikita kami? Kasi mga wala kayong karats, sa madaling salita, wala kayong utak, mga bubo kayo. Tingnan ninyo, pagkapanoorin ninyo ito, tapos magre-react na naman ito mga DDS. Inggit ka lang, wala kang sasakyan, tangina, hindi ko kailangan maraming sasakyan, isa lang ako. Isa lang ako. Sabi ni Carlito, hindi ako DDS. Bakit? Hindi ka ba Diskaya diehard supporter? Magkaiba yung Duterte diehard supporter. Magkaiba din yung Dilima diehard supporter. Hindi ka pala DDS, tapos comment ka ng comment dyan. Saan ka ba galing? Alot milyong-milyong piso ang halaga ng mga sasakyan ng mag-asawa na lumabas sa social media. Ang minimum doon, magkakaroon man ng seizure proceedings, pero depende kasi sa level ng hindi pagbabayad yan. Tingnan natin yan. Kasi kung pwedeng pagbayarin ng karagdagan tax, depende talaga sa makikita pa natin. Sabi ni Carlito mga kababayan, i-search ko daw siya. Sino ka ba i-search ko? Nasa libro ka ba? Okay lang kung bayani ka. Hindi ka bayani, Carlito, manahimik ka. Magtanim kang kamuti dyan para bago makalaya si Digong after 3 years, marami ka ng harvest. Diba? Ma'am Susan Ronquillo? Kadalasan gumagamit sila ng LOA o Letter of Authority kapag may i-inspectioning warehouse o Ma'am commercial Gina establishment. Binaflor, hello po. Pero dahil nasa bahay ang mga nasabing luxury vehicles, hindi ito uubra. Bahay po kasi yan. Ibang rules May protection kasi yung tahanan base sa ating konstitusyon at sa mga batas. Although of course, yung posibilidad na gamitan lang din namin ng LOA, posible rin yun. Subalit mas maganda mag-ingat po rin ng BOC. Sinubukan. Diba? Mahirap din kasi mga kababayan pasukin yung mga ganito kasi nasa loob ng bahay kasi nakatago. Ginagamit lang pag gustong lumipad, pag gustong umalis. So, hindi naman katulad nung may-ari nung kangkong chip na 21 years old, bilyonaryo niya. Ayan, hello BIR agad ni Ruina Guanzon. Diba? Mahirap tigilan nyo kasi mga ganyan na. Mga kababayan, pag galing tayo sa mahirap, tapos pag nagkapera tayo, wag po kayong sigaw ng sigaw na marami akong pera, sigaw ka ng sigaw na mayroon akong ganito, mayroon akong ganyan. Tigil nyo yan. Tignan nyo, kami ni Sir Ninyo, tahimik lang. Hindi naman kami katulad drive ka ng Porsche mo dyan. Drive ka ng Mustang mo, Mercedes-Benz mo dyan, Corvette mo dyan. Tapos, selfie. Hirap na. Much better nang kahit na mabangga ka, at least walang nakakaalam. Ako nga, pag naka-helmet, hindi kilala, pag tanggal ng helmet, magugulat ka na lang. Hi, Ken! Nung nakaraang araw, pumunta ako hindi ko na pangalanan pero alam niyo ito yung lugar na pinag-awayan nila, natatayuan ng Shangri-La. Doon ako, nung nakaraang araw, nagulat ako yung mga senior, biglang lumapit. Ken, di ba ikaw yan? Sabi ko, ay, hello po, Nay. Pwede pa picture? Maya, puro na ako kurit. Puro na ako dito. Sa gilid, kurot, sa pisngi, sa liig. Sabi ko, Nay, maubos po ako, Sabi ni, sino yon? The Action Man, anong mic ang gamit mo po? Wala pong mic, no? Cellphone lang po ito. Naka-noise cancellation lang para hindi marinig yung background, no? Malakas po talaga ako mag-live. Pareho kami ni Sir Ninyo pagka nagdaldal at tuloy-tuloy na yan. Naming kunin ng panig na mag-asawang Diskaya, pero wala silang tugon sa aming text at tawag. Wala daw silang tugon sa text or tawag. Talaga naman. Hindi na yan tutugon, Diyos ko. Malay nyo, pag text, name your price. Mahirap kasi. Diba? Mga kababayan, may text yung GMA kay Diskaya tapos tatanungin, name your price. Diba? Mahirap na. Diba?
Mga kababayan. Katulad dito, ito mga kababayan, yung sinabi ni Vico Soto. Ito, sa mga nag-aano po dyan mga kababayan, ito po si Vico Soto. Dito tayo kay Vico.